O Marvin, ang binatilyo ni Roel. Hello po tita. O halika na iyo. Pumasok ka na sa loob. Tara. Sige po. Tita, wala naman sigurong multo dito, di ba? Ay naku iho, walang multo dito sa pamamahay ko. At kung meron man, ako na ang kusang aalis dito. Kasi tatakutin talaga ako sa mga multo na yan. Kaya halika na, pumasok ka na at ililibot pa kita dito. Mag-enjoy ka sa bakasyon mo ha. Halika na, sumunod ka sa akin. Ang laki ng bahay, tita. I wonder kung nasaan yung kwarto ni Papa nung binata pa siya. Bakit? Gusto mo ba doon ka nalang matulog? Pwede po ba, tita? Oo naman, iho. Pwedeng pwede. Tsaka nalinisan ko na rin naman yun. O sige po. O alika na, iho. O sige, iho. Maiwan muna kita dito, ha? Magluluto muna ako doon ng pangmeryenda natin. Baba ka na din, ha? O sige po, tita. Bababa rin po ako maya-maya. Nakikita mo ko? Nakikita mo ba ako? Ayaw mo palang sumagot ha? Ano ba? Sabi na nga ba nakikita mo ko? Anong ginagawa mo dito sa bahay ng tita ko? Alam mo, kung hindi ka matahimik, maghanap ka ng taong makakatulong sa'yo at hindi ako yun. Good morning po, tita. O, iho, gising ka na pala. O, mag-iisang linggo ka na dito. Kamusta yung stay mo? Hay nako, tita. Kung ako yung tatanungin mo, talagang nag-enjoy talaga ako sa bakasyon ko dito sa mismong bahay nyo. Tita, hindi po ba kayo nalulungkot manirahang mag-isa dito sa ganitong kalaking family house? Ay nako, iho, hindi mo lang alam. Lahat kaming magkakapatid nag-aagawan dito sa bahay na to. Inaaway nila ako ng sobra-sobra para makuha lang to. Para sa akin naman, hanggat hindi ako namamatay, hindi ko ibibigay sa kanila itong bahay. Hay nako, iho, buti na lang yung papa mo. Sobrang bait. Hindi na nakikipagtalo sa akin. Tita, curious lang po ako. Nagkaanak po ba kayo? Oo, meron. Kaso yung anak ko kasi na yun, wala na. Nalunod. Kasi nagkatuwaan sila ng mga barkada niya. Tapos yun, naligo sila sa dagat. Hindi naman kasi marunong lumangoy yun. Tumalon. At yun, hindi na nakaahon. At yun yung sanhi ng pagkamatay niya. Tita, hindi ko po alam kung matutuwa po ba kayo o matatakot. Kasi po, tita, may third eye po ako. At nakikita ko po yung anak nyo ngayon. Lagi niya po kayong sinusundan. At kapag natutulog po kayo, lagi niya po kayong tinitingnan. At sa katunayan nga po, nasa tabi niyo po siya ngayon. Tita? Tita, bakit may dala po kayong maleta? Saan po kayo pupunta? Di ba sabi ko sa'yo, kapag may multo dito sa bahay na to, ako na yung kusang aalis? Ikaw ang bahala kung gusto mo pang mag-stay dito. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na lang din dito. Sige na, aalis na ako. Baka masundan pa ako ng multo na yun. Tita! Hindi pwede to. Napakadali mo lang pala paalisin. Di mo man lang ako pinahirapan. Hello pa. Nako, successful yung plano natin. Napaalis ko na si tita. Kaya pwede na tayong manirahan dito. Kasi dapat sa'yo naman talaga mapunta to eh.
Kasi ikaw yung bunsong anak na lalaki. Kaya ano pang hinihintay nyo pa? Pumunta na kayo dito lahat. Lahat-lahat. Kasi tuloy na ang ating plano. At anong plano? Sabi ko na nga ba? At isa ka rin sa mga nag-aasam ng bahay na to. Hindi ka multo at naniwala ka namang utu-utu ka. Alam mo ba? Lahat ng mga kapatid ko ay nagsisipuntahan dito at gumagawa ng paraan para mapaalis at makuha lang itong bahay. Pero gaya nga ng sabi ko, hanggat hindi pa ako namamatay, hindi ko to ibibigay. Magpakumbaba naman kayo sa mga kapatid ni tita. Tsaka isa pa, sa bunsong anak na lalaki naman talaga napupunta ang family house at hindi sa'yo. Wow! Ano yun? Nagpakahirap ako sa ibang bansa para ma-renovate lang tong bahay? Tapos sa kanya mapupunta? Sa inyo lang mapupunta? Eh di sana pinabillboard mo. Huwag kayong mag-alala dahil papunta na ngayon dito yung pamilya ko at sinisigurado ko sa inyong dalawa na mapapalayas kayo dito. Yun ay kung makakalabas ka pa dito ng buhay. Anong gagawin niyo sa akin? Sige na, isako mo na yan. Ready na ang sako. Every day away.